Hello? Hello, PPJ. Good morning. Good morning. Magandang umaga. What's your Thank you, name? PPJ. Screen name for today is Juan. Wala ko naintindihan. Ano, ano daw? My screen name for today is Juan. Wa? Juan. Oh, wine. Wine. Yes po. Anong ginawa ko? Sabi ko, wine. Parang Juan, Pedro, ganyan. Jose, ganun. Yes po. Yeah. Okay. Yes po. Ilan taon na si Juan? 32. 32. Alright. And you're calling from what part of the world, Juan? Philippines, Metro Manila. Saan sa Metro Manila? Marikina. Saan? Marikina. Marikina. Alright. Sige. Anong ginagawa sa buhay ni Juan? Yes. Ngayon po kakalipat ko ng company. I'm working in BPO industry. Kaya bago lang po ako sa company ngayon, kakalipat ko. May asawa ka na? Wala po. Wala ba? Kaka-break lang kanina. Kakahiwalay lang. Kanina? Naging partner. Yes po, kanina lang. Oo, gano'ng katagal kayo? Actually, ano lang po, very short lang eh. Wala pang 2 months. Bakit naman sobrang iksi lang? I don't know, hindi ko, maraming, ang hinahanap ko naman, long term na sana. May plano na ako mag-settle down, pero hindi ko lang alam ba't hindi hindi nag-work, parang ang hirap. Kasi I've been single, naging single ako for 2 years. Okay. Tapos ito na yung naging official relationship ko. Okay. Official ulit. And then, Wait lang. No? May laman yung sinabi mo, ano? When you said official, ibig sabihin, in between the last relationship na meron ka, those 2 years, may mga dinate ka rin. Meron po. Yun. Hindi lang official. Hindi lang official. Kasi hindi rin parang So hindi ko rin ma-feel na sa madaling sabi, lumaro ka ng 2 taon. Siguro po, pero ang hinahanap ko talaga nun, for long time talaga, and gusto ko mag-settle down. Pero kakahanap ko, hindi nag-workout, parang siguro hindi pa ako healed fully nun. Okay. Kaya hindi rin Para sa ligawan stage pa lang, getting to know, bigla-bigla nawawala. Okay. Ganun. Okay. Alright, so kanina nag-break kayo ng girlfriend mo. Bakit kayo nag-break kanina? Yeah. Yung specifically yung nangyari kanina, kasi nasa work ako, and siya nasa bahay lang. Okay. And then, para yung namin, nagkaroon na kami ng agreement na, alam mo yun, bare minimum naman yung simple update, right? Sorry, hindi kita gaano marinig. Bare minimum naman yung alin? Sorry? Simple update. For like, pagpasok ka ng office, siyempre nasa bahay siya, update na lang ako. Update! Like, Update pala, okay. Yeah, update. Sobrang parang, siya, kapag ang tapang niya, parang siya, controlling daw ako. Pero kaya gusto ko rin malaman kung controlling ba talaga yung nangyari sa akin, yung ginagawa ko. Totoo ba yung sinasabi niya? And then, ang tanong dyan, how do you ask her to give you an update? Paano mo siya hihingi sa kanya? Simple update. Halimbawa, for example, pag matutulog siya, simple message na, wait, babe, sleep lang ako. Alright. Okay, wait, babe, I'm gonna play lang like ng online games. Alright. Yun lang. So simple. Tapos, you want her to give you yung kanyang mga whereabouts, parang ganon. Yeah. Siguro kasi gusto ko din malaman kung ang ginagawa niya, like pag during my lunch or break time, gusto kong makausap, gano'n. Pero parang sa kanya, ang hirap, parang kinokontrol daw siya. Basta masyadong complex pa din yung buong story.
Hindi, Pero wait kanina, lang. Mamaya yung kanina. Na. We'll get to that point. How did you guys okay, meet? sorry. Saan kayo nagkakilala? I mean, on what circumstances? Ganito po. From the start, 2 years na akong single. Tapos, doon sa inilisan kong company, doon kami nagkakilala. Mm. Sa training, parehas kami, trainee that time. Tapos, parang inaasar-asar siya sa akin. Uy, crush ka niya, ganyan, blah, blah, blah. Mm. Tapos ako naman, during that time naman, parang ano na ako sa relationship with PJ. Parang, grabe, sobrang ready na ako. Naghanap ng awa ng, parang, yung katulad ko na gusto na lang din mag-settle down, let's resuan. Kasi nakakapagod na, di ba? Balik-balik na relationship, tapos ganun lang. Kaya yun, nung nalaman ko na parang may thing siya sa akin, and yeah, rin naman siya, na-attract ako sa kanya. So, gumawa ako ako yung gumawa ng move, syempre, lalaki ako. Hanggang sa naging kami, agad-agad. Mm. Like parang June 20 kami June 15 kami nagsimula mag-chat. And then June 21, naging kami na. Yun, ang bilis. Kasi ang sabi niya rin, like, sinasabi niya rin mismo sa mga friends niya, sa circle of friends niya, na kapwa namin training dati. Na gusto niya rin yung maghanap and para sa seryosoan na rin, like settle down. So, plus point lang sa akin yung narinig ko yun and yung sinabi niya. Okay na to, sabi ko. Hindi ko napapatagal yung baka ako. Kaya pinuso ko talaga siya. Kasi naging kami. Tapos, ayun, habang nag-come, syempre, nag-chat, sinad ko agad yung expectation niya na ganito. Kasi, nabasa ko sa kanya, pa kasi siya, hindi ko naman sinasabing pag between 22 to 26 years old, kasi 24 na siya ngayon, parang feeling ko yung experience niya, like yung maturity sa relationship, feeling ko hindi pa gaano. Pero sabi ko, sorry ko, I'm willing to work, like, turuan siya, gano'n, blah, 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 kung ano yung dapat sa relationship, ano yung tama, ganyan. So sabi ko, Kanino kami, manggagaling yung Juan? Kanino manggagaling yung standards ng tama at mali? tinatanong ko muna siya. Hindi. Ba, okay lang ba ikaw ganito? No, Your Honor, that's not what you said. Diba? Sabi mo, Okay. willing kang turuan siya ng tama at mali. So, kanino Opo. manggagaling yung standards ng tama o mali? Akin po, sige, akin po. Tapos, Bakit? if may hindi siya Why do you have the monopoly of tama at mali? Siguro, siya eh. Sobrang opposite kasi namin, like sa workplace, siya, alam mo parang, sorry for the word, pero nakikita naman ako sa kanya ng parang palingkera siya na ingay, blah, blah, blah. Tapos, pasaway sa training room, lagi siyang napapagalitan. So, sobrang ako naman kabaligtaran. Like, sobrang behave ako, tahimik. What's wrong? ganyan. No, what's wrong with that? Anong mali sa kanya doon? Minsan kasi, na siya sumusobra na siya, parang sa sobrang kaisip-pata niya, yung trabaho. Yeah, Hindi niya alam na nasa I get workplace you. siya. I get you, but that's your preference. Preference mo yan. Doesn't Yes, mean po. she's wrong. It's just that iba Yes, yung po. preference mo, but it doesn't mean she's wrong. Because you have to remember, di ba? You have to remember, for 26 years, she survived without you. She found her ways into Yeah. life. Yeah. Di ba? Okay po. Mm. Pero yun naman, kung sinasabi ko sa kanya, hey, gentle lang, sobrang ang kalmado kasi, bas-bas ang ganito, napapansin ka na, napapagalitan ka na, yung ganyan. Tapos focus ka lang sa natin, training, kasi ganyan, pagpasok natin sa actual job natin, baka mahirapan ka. So, yung naging kami, na parang natuwa yung mga nagulat and the same time natuwa, na bakit naging kami. Kasi sobrang I'm sorry. opposite namin. Ano yan? Sorry, hindi ko Parang naintindihan. natuwa yung mga trainees namin na at the same time nagulat na nung nalaman nila naging kami na. Kasi yun nga,
nagulat sila kasi sobrang opposite namin. Hindi nila alam, nagkakamabutihan na pala kami. And natuwa sila kasi parang sa wakas, ang word nga nila, itong word nila, Pop PPJ. Yan, sakto yan, kay Juan ka. Saan, para tumino ka naman, mahawaan ka ng disiplinado, ganyan, bla bla bla. Ako naman tahimik lang. Pero syempre, pag dalawa lang kami, yung uusapin ko, nagre-remind ako sa kanya, don't do this, don't do that, huwag masyado, ganyan. Okay naman nung una. Okay naman. Nakikinig naman siya. Nakita ko naman nag-adjust siya. And sabi niya nga sa akin, slowly lang kasi hindi ako sanay talaga na gano'n. Like sa corporate, parang hindi pa siya ganun ka. Saka talaga parang ang childish niya pa talaga. Which is nakikitan ako sa kanya, ganyan. Tapos ayun, hanggang sa naging kami na nga, yung training namin, hanggang pagdating sa actual job namin, ayun, nahirapan din siya kasi nga, nung time na nagre-remind ako sa kanya na makinig ka, focus ka, ganyan, hindi rin yung talagang ginagawa. Bumabalik pa rin siya sa asta niya, sa asal niya, kaya nahirapan din sa actual job namin. Ngayon, na-terminate siya. Ang ginawa ko, syempre kami na, nag-resign ako. So, sabay kami nawala ng job. Yan, tama yan. Wala Tapos kayong pang-date niyan. Sabi ko, maganda. Teka lang, may question ako. Why did you have to resign? gusto kong samahan siya na kasi sobrang nalungkot siya eh. Like, parang feeling niya, siya, pinagtulungan siya, blah, blah, don't worry. So, hindi natin sila bate. Sabi ko pang gano'n. So, kumbaga, what you did was you sacrificed your own career para samahan siya dun sa bagay that's a direct result of exactly what you told her not to do. Yes, exactly, PBJ. Those are the perfect lines how to describe it. Ganun yung nangyari. So, nakaka-mature ba yun? Hindi naman po. I mean, nagkaroon lang ako ng parang bala sa kanya na i-insist yung sinasabi ko. Look, diba? Sabi ko, pag nagkaroon ulit tayong trabaho, iba na yung approach dapat. Kung ano yung nire-recommend ko sa'yo, nire-recommend ko sa'yo dati na gawin na dapat, yung ganyan, sana magawa mo na kung nakahanap tayo ng bagong trabaho. So yun, nag-apply kami. Same company. Same din kaming natanggap. Pero ang nangyari, ako yung nauna nag-training sa parang by the end of this month pa siya magsisimula. Ako nagsimula na ako ng August. Magkatrabaho na naman. Teka lang, magkatrabaho na naman kayo? Same company lang po pero magkaibang department. Okay. Hindi na po kami working closely. Ganon. So ayun, pero before that PBJ, like yung syempre sobrang bilis nung relationship, naging kami agad. So ginagawa namin yung getting to know each other. Nung official na naging kami. Tapos nag-move in agad kami dalawa sa sariling apartment. Like tumira kami sa isang apartment agad. Nag-live-in kayo? Yeah. Paano yan? Nag-break kayo kanina, paano yung live-in ninyo? Wait lang. Naguluhan ako. Are you telling me, Juan, that this all happened in 2 months? Almost 2 months kasi 1 month pa lang kami. 1 month and 10 days. So, lahat ito nangyari in 2 months? That's what I'm sorry. Kasi noong June 21 naging kami. So, July 21 first month. July 21. So, yun po. Sorry, may ako sa numbers. So, 1 month kami noong July 21. Mukha nga mahina ka sa numbers. Kaya ako sa numbers, sorry. Kahit ako nadadamay kami, brad eh. July, August. Malamang, 2 buwan kayo. Kasi na ngayon, August 14 na eh. Yeah po. Yes po, ayun 2 months. Okay. So you're telling me all of this, you went to training together, you lost the job together,
You Yes. apply to another job together, nauna ka mag-training, Yes. Yes. susunod siya, tapos nag-live-in kayo, naghiwalay, everything happened in 60 days. Yes po. Nag-live-in kami agad no June 22. 3. Bakit So, kayo nag-live-in nung- kagad? Kasi sakto kasi din po na gusto ko na rin mag-move out ulit sa bahay namin. And sakto rin siya na mag-move out gusto niya rin. Kasi nga pares kaming din settle down talaga. Parang naghahanap na ng makakasama talaga, ganyan. Like Okay. to build future together. So, nung nag-uusap pa lang kami nung hindi kami, nung nalaman ko and nabanggit niya na may plano rin siyang gano'n. So, nung naging kami, so sabi ko, why not? Tayo? Okay. And she agreed naman. Nagsama kami. Parang June 23 agad. Okay. 2 days after namin maging official. Ayun, sobrang dami nangyari. Kahit kami nasasabi namin, nag-uusap kami, parang ang tatal na natin, no? Ang dami na nangyari. Ganyan. Ayun. Ang dami kong nakita, like, parang, alam mo yung, Ano yung, nakita ko na, ano yung mga nakita ko mo? na agad na, I mean, napansin ko na agad na parang ang daming nag-i-workout sa kanya. Like, ako din, kailangan ko mag-adjust talaga, like patience. Wait lang, Juan. Medyo naguguluhan kami dito. Siguro mga 4,000, mga 5,000 kami ngayong gabi. Okay, sorry. 4,600 plus tsaka 360 plus eh. Question. Kanina, ang dahilan ng pag-iwalay ninyo, sabi mo sa akin, because parang kulang siya ng pag-update sa'yo. Tama? Hindi po tapos. Wait lang. Tinatanong lang kita, Your Honor. Sige Yun po. ang unang sinabi mo sa akin kanina. Yes po. Pero naputol tayo kanina, PPJ. Pero Wait sige lang. po, go ahead. Pero di ba magka-live-in kayo? Yes po. Ha? So mag-update pa kung nasaan Magka-live-in kami. matutulog? Yes po. Kasi tumatawag siya, pag tulad yun, yung first day ko. Siya yung tawag and sabi niya, update mo ako. Yung ganyan, update mo kung ano nangyari sa training mo. Tapos tumatawag. Siya yung sa kanya nagagaling yung... Magkaiba kayo ng time, magkaiba kayo ng schedule. Hindi po, parehas kaming day shift. Pero, pag pumapasok kong trabaho, siyempre naiiwan siya sa apartment. Kasi, hindi pa siya nag-i-start yung training. Ganon. So gusto mo na mag-update siya. Full update lang. Nasa bahay siya. Nasa kusina na ako. Pupunta ako ng sala. Hindi naman po yung ganon. Hindi naman yung parang Ganon. every... Oy, wala lang siya ng matagal. kukurap na ako. Okay ba? Ganon. Hindi naman po siguro. Hindi naman ganon, PPJ. Yung simple update lang na, hey, matutulog ako. Okay. I'm gonna play ng mobile games. Alright. Hindi ko naman siya pinagipitan sa ganun. Parang akin lang. Keep me updated. Kung para alam ko lang kung ano nangyari sa'yo. Lalo mag-isa siya dun sa apartment. Babae siya. Ganyan. So, ayun. Yung una, may siya na magagalit siya na ano ba yan? Hindi ako. Kasi siya mismo rin po nagsabi kasi ito rin po yung first relationship niya na talagang ako yung naging una niyang first relationship na naging katrabaho niya talaga and mag-asama. So parang naninibago siya sa dynamics, like hindi siya sanay. So ang tendency, parang ang feeling niya kinokontrol siya lang talaga. Ganon. Sabi ko, hindi, I'm not controlling, I'm just reminding you. Sabi ko, simple lang naman siya, sabi ko sa'yo, tapos kahit nagagalit siya, sobrang galit pa siya. Ako, kasi nung pinasok ko yung relationship with her, sabi ko, committed ako sa'yo. Kung ano yung kailangan ng workout sa akin at sa'yo. Willing ako doon na ayusin. So parang sa inyong dalawa, ikaw yung perfect, parang ganon. Hindi po. Kasi kahit ako, inaamin ko sa kanya na may problema din po ako talaga. Ganyan. Inaamin ko naman sa kanya. Pag nagsabi sa akin ng mga pagkakamali ko, well, nag-a-adjust naman ako.
agad-agad. Ano yung mga pagkakamali mo? Kasi, ah, for example, yung ano, sabi ko sa kanya, nung bago maging kami, sabi ko, uy, ganito ka as a boyfriend. Sorry, ano Overprotective yan? Ano ako. yan? Ano yan? Sabi ko, ganito ako as a boyfriend. Ah, over, overprotective ako. Like, you know, pag officially, halimbawa tayo nakako. Siyempre, yung mga closeness mo sa other guys na opposite sex, medyo bawasan mo. Kasi hindi yun maganda tingnan para sa'yo. Hindi rin ako magandang tingnan sa ang resulta nun kasi you're taken na, you're in a relationship, tapos yung closeness mo sa opposite sex, yung ganun pa rin. Kasi may ganun siya. Wait lang, naguluhan ako. So, sabi mo sa akin, Ano ba? sinabi mo sa kanya yung mga bagay na yung mga mali sa'yo, tama? Tingin ko na mali sa wait akin lang, kasi, tinanong kita kung ano yung mga mali sa'yo. So, sabi mo, yes po, overprotective ka. At sabi mo, willing kang baguhin, tama? yes po. Pero sa kinikwento mo ngayon, nung sinabi mo sa kanya, hindi ka magbabago, siya yung mag-a-adjust. Kala ko ba ikaw yung willing magbago, pero siya mag-a-adjust? Pero po kasi, pero hindi po ba, mali po ba yun na Hindi ko sinasabing mali o tama. maglilot Hindi ko na? sinasabing mali o tama. Sinusundan ko lang yung sinabi mo. Ang sabi mo kasi, ikaw ang nagsabi sa kanya na willing kang baguhin yung mga mali din sa'yo. Tama? O, sinabi mo sa kanya na Yes, overprotective ka. O di ba, willing kang baguhin, pero nung sinabi mo sa kanya, hindi ka magbabago, siya yung mag-a-adjust. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa kwento mo? Hindi naman po. Nag-adjust din ako kasi yung sinabi niya na dahan-dahan lang. Hindi yan ang sinabi mo sa akin ngayon. Ang sabi mo, siya yung kailangan mag-adjust kasi overprotective ka. Sinusundan lang kita, ha? Your honor, ha? Your honor, ha? Pero yun naman po, nag-ano naman, unti-unti, nagawa niya hanggang sa na-appreciate ko. I really appreciate yun na tinatry mo. Ganyan. Okay, ganyan. Hanggang sa, hindi na siya, kung mag-aalam yun yung limitations. Kasi kahit ibang tao na papansin, like, nung circle of friends, huy, ganyan, tumigil ka. Kaya sa isip mo, nakakaya kay Anton, gumagay. Parang ako naman, ako yung ego. Hoy! Ikaw si Juan! Ikaw si Juan! Ayan, anak, ano ba kayo? Anak ng tokwat baboy talaga. Ikaw si Juan. Juan. Okay? Sabi, nakakaya kay Juan, umayos ka nga, ganyan. Sabi ko, no, it's okay. Pero sa harap lang yan, it's okay, sasabihin ko. Pero magdalawa na lang kami, sasabihin ko, sabi sa'yo, hindi rin maganda tingnan. Pero ganito yung tono ko talaga, picture. Hindi po ako pagalit. Well, wala yan sa tono. No? Walang pinagkakaiba yan sa... May mga babae din na magsasabi na, bakit? Hindi ako nagkasalita tahimik lang ako pero nagdadabog naman. So it has nothing to do with whether you say something or kalmado ka. It has everything to do with the context and intention. Yes. Okay. So ayun, tapos nagkaroon siya ng pattern na habang yun nga, nag-getting to know each other na kami, ng official na kami, saka lang kami nag-getting to know each other. Ngayon, nakakita ko ng pattern sa kanya kasi sobrang ina-obserbahan ko siya talaga kasi yung observation ko naman, may ang purpose ko naman, ang goal ko is to know her more, tapos para lang kung paano siya mamahalin, paano yung kulang ng love language pa, ganyan, anong kulang sa kanya na dapat ma-feel niya from me, ganun. So sobrang observant ako sa kanya, lalo na sa mga kwento niya about her past, ganyan. So ayun, biglang napapansin ko na lang ang daming pabago-bagong kwento. Sinabi niya na ganito, sabay hindi pala ganun. Tapos agree siya sa akin ng ganito. Ano yung ganito ganon? Ano yung kinabuka. ganito ganon? Di ko na-gets. Ano yan? Nagkwento siya. Yung exes niya na yun kung kausap niya pa ba. Kung sabi ko nga sa kanya, sabi ko, ganito na lang, sabi ko sa kanya. I'm not, hindi ko gagawin yung iisa-isa yung i-check ko yung socials mo. Ayoko naman ng ganon. Ikaw na lang delete. Desa mo na lang, like, delete everything. Photos,
ah, videos, and tawag dito, kung connected pa kasi Messenger, Facebook. Alam mo, PBJ, once, ako ba mismo nakikita? Nung sinabi ko kasi sa kanya na delete everything, she said yes. Okay. Siya, sabi niya, I deleted everything na. So ako naman, binigyan, binigyan niya yung phone niya sa akin. Like sabi ko, parang nag-selfie yata kami. So ako naman, na-curious na, andun na ako, yun naman yung intrusive thought ko. Pagbukas ko ng gallery, napunta ako sa hidden album. Ng pusa talaga. Kagabi ko pa narinig yung hidden albums na yan. Ang nakita ko, PBJ, I mean, kasalanan ko, hindi ko siya masisisi. Parang sinisi ko na yung sarili ko. Kasi, patong-pat yun eh. Sana hindi mo nalang nakita. So yun, ang nakita ko sa hidden album, text videos sila. Hindi ko pinanood, pero yung thumbnail. Sorry, sabi ko talaga ng time na. Tapos, Wait lang. Intimate videos nila ng ex niya. Yeah. Yes. Bukod pa yung nasa iPad, bukod pa yung nasa iPhone niya. So, sabi ko, okay, hindi ako, gustuin ko mo magalit. Kasi sinabi niya na, nadidelete niya na eh. So, hinawakan ko yung phone niya with, full confidence na wala na akong makikita dito na something. So, sabi ko sa kanya, hey. Sa part na yun, she is very stupid and she is very wrong. Sabi ko, I saw something in your gallery. I thought, we agreed not to delete lahat na from the past. Kasi ako, kahit hindi niya inas, nakita ko talaga sa kanya. Okay, pinarmat ko yung phone ko para wala na talaga. Para madali na, alam mo, wala nang pateche-bureche, pinarmat ko. Okay, clean slate. That's it. Sabi ko sa kanya, kala ko ba dinilit na lahat? Ano to? Bakit ganyan? She deleted it, anong time na yun. Tapos, sabi ko, anong paliwanag niya? Ano yan? Hindi lang niya nagawang i-delete, hindi niya maalala, anong paliwanag niya? Ang nakakatawa nga kasi ganito pa nag-usap kami tungkol doon, sabi ko, talagang specifically inas ko PPJ. Sabi ko, I'm sure, base sa kwento mo sa akin, I'm sure meron kayong mga intimate videos din. So, kung meron man, sana i-delete mo na. Specifically, sinabi ko yun. Okay, I will delete it. Ganyan ba? Pero ano pa siya doon? Parang ano pa siya doon, PBJ. Maramdaman mo yung yung hindi siya okay siya gagawin sa sinabi ko na sana i-delete niya. Pero sinabi niya, okay. Kasi sabi niya, dinidelete niya. Tapos pero ganun, may nakita pa rin. Doon ko unang napansin yung pattern niya na sasabihin niya to, hindi niya gagawin. Confident siya na palibasa, sinasabi ko na, kung magalala, hindi ko check yung phone mo. Gawin mo yan nang hindi ko check, bahala ka. Yun, ganyan. So yun, doon ko unang na-notice yung pattern niya na sasabihin niya pa ito yung word niya, promise, hope to die, mamatay mo yung pamilya, gaganin pa yun siya. Okay. Hanggang sa paulit-ulit yung ganong pattern na, okay, ganito yung mangyayari, ganito yung usapan. Tapos, parang kinabukasan din agad. Wala na, parang nakalimutan yung sabi. Ang pinakamalaki ko pang sinasabi sa kanya, like big deal sa akin, talagang inas ko sa kanya, do you respect me? Sabi niya, yes, kasi I feel like you don't respect me. Ganyan. Yeah. Bakit naman? Parang clueless talaga si PPJ. Bakit? Kasi meron pa kasi PPJ times na ayaw ko pa naman yung papagigising ako, gagamitin yung paa. Ako, wake up. Mga ganun bagay. Alam mo yung mga simple things na minsan sa ulo ko pa. Wake up. Sabi ko, bakit yung ginagawa? Yung una, sinabi ko baka lambing niya lang. Yung mga parang nakatatlong beses, nakaapat. Sabi ko, huwag mo gagawin sa ayaw ko talaga yun. Parang namang ginawa mo lang akong dyan sa lapag. Ganyan, huwag mo akong papaahin. Ganyan. Okay siya na. Okay, tapos gagawin niya pa rin. Minsan pabiro pa. Patawa-tawa lang siya, tapos ako seryoso na. Like,
nagtataka ako, bakit? Paano niya nagagawang tumawa sa bagay na offended ako, like, nag-agree siya na hindi niya nagagawin. Mm. Ganun lagi. Parang, sabi kaya, yung naging bottom line ko na lang, naging question ko na lang, do you respect her? Do you respect the relationship? Ako, I thought we're on the same page, ganito, blah, blah, blah. At parang hindi ko nakikita. Tapos sasabihin niya lang palagi sa akin. Madalas siyang tahimik lang siya. Tapos pero ang sasabihin niya lang bigla, ah, huwag mo akong madaliin, blah, blah, blah. Actually, Papa Jack, maraming beses na kami naghiwalay. Yung first year, walayan namin. Talagang ayaw ko na agad. Kasi nakita ko na yung pattern niya. Kaso, ang kulit niya. Ako naman, na lumambot agad yung puso ko. Hindi bumalik agad ako sa apartment. Sabi niya kasi, balik ka dito for one last time, usap tayo. Pero alam ko na kasi pupunta pag bumalik ako. Sabi ko sa kanya, pag bumalik ako dyan, magkakabati lang tayo. Pero syempre, decision ko na yun, alam ko na magkakabati kami. Kasi gusto ko rin. Hindi pumunta ako ng apartment, nagkabati kami. Umiyak-iyak pa siya, gumawa. Sabi niya, sanay na ako kasi nandiyan ka. Kanyang blah, naawa din naman ako. Sabi ko, okay, I'm sorry. Hindi na ako aalis. I'm not gonna leave na, okay? We will, we will improve, like, mag-better tayo. I will do better next time. Ganyan, mature tayo, ganyan. Sabi ko, ako pa nag-sorry sa kanya, umalis ako. Kasi nga, naghiwalay kami. At ayun. Tapos maraming beses na niya sinasabi na, umuwi ka na. Hindi talaga ako sanay na may kasama. Ganyan, hindi ako sanay na, na may kasama ko ng matagal. Yung partner ko, gusto ko, malayo, ganyan. Habang narinig ko yun, yung una masakit sa akin. Pero, ang naiisip ko, sabi ko, dito na ako, I don't want to waste my time. And sabi ko naman sa kanya, committed ako na kung ano yung workout. So, patience pa, sabi ko, patience pa, sabi ko sa sarili ko. Kaya, binabaliwala ko yung mga ganong patterns na, tapos, nagiging gentle ako, kinakausap ko siya. Nag-reach out ako, sabi ko, okay, please, tama na, ganito na lang, alam mo gusto mong gawin ko. Ganyan. Basta pa, ang confusing niya kasi, she will agree to something, tapos hindi na ganon. Siya pa mismo nagsasabi, minsan, her words against her words, parang kung ano yung sinabi niya, siya din ko kontra. Parang konting oras ng konting araw lang siya din ko kontra kung ano yung sinabi. So, grabe, ang gulong-gulo ako, pero nakagustuhan ko na, ayun, kasi umalis na ako sa bahay. Sabi ko rin sa mama ko, mama, dito na ako sa may kasama na ako. Nag-demand pa nga siya na ipakilala ko daw siya sa mama ko. So sabi ko, sige, video call muna. Pinakilala ko siya kay mama. Sabi ko, ito yung kasama ko, ma. Ganyan. Siya na yung kasama ko, kalibing ko. So, alam mo yun, parang gulo. Tapos, yun nga, yung kanina, gusto mo BBJ kasi sobrang laking reason ito eh. Kung ano yung pinag-iwalay, kung ba't yung pinag-iwalay kanina. Mm-hmm. So, nung Wednesday night, nag-remind ulit ako sa kanya. Kasi nung Tuesday, nag-away kami nung habang nasa office ako. Kasi wala talaga siyang ni isang, alam mo yung mag-chat lang siya kapag may gusto siyang itanong. Pag kailangan lang niya. So, pag nasagot ko na yon, kahit kahit nasa training ako, kahit nasa trabaho ako, kahit kasi in between breaks, doon ako nakaka-reply sa kanya. So kapag nasagot ko na yan, nakuha na ng confirmation regarding sa emails, sa work, sa trabaho niya, and other stuff, mga requirements, ganyan. Ano na siya? Mawawala na siya bigla. Pag nabago na yung topic, pag normal na yung usapan, like, how are you? Kumain ka na ba? Ang ginagawa mo? Are you playing mobile games? Are you asleep? Are you gonna sleep? Ganyan. Hindi niya nasasagutin yun. Tapos ang tendency ko, PPJ, ako naman, mangungulit. Tatawag ako ng tatawag. Kasi hindi siya sasagot. Text, messenger call, hindi siya sasagot. Hanggang
sa yung Martes ganun yung naging eksena namin hanggang pag-uwi ko galit na galit siya. Ba't tago yung tawag? Yung ganyan, 'di ba? Hindi ka nagre-reply, eh. I mean pagkatapos mo makuha sa'kin yung sagot dun sa kailangan mo, nawawala ka na agad. Tingnan mo look, Mm. pinapakita ko pa sa kanya yung ano, yung convo namin. I mean ikaw tatawag ka kaagad sa'kin 'pag may kailangan ka, sasagot agad ako. Tapos papatayin mo na yun 'pag nasagot ko na. Tapos again, inas ko na naman sa kanya, "Do you respect me?" Ganun lagi. Last ano ko yun, parang yun dun na lang ako, yun na lang natitirang word sa'kin na puwede kong masabi sa kanya. "Do you respect me?" Tas ano yung parang expression ng mukha niya na parang hindi niya alam yung word na respect. Parang clueless siya dun kung ano yung sasabihin niya. Ano ba kasi ang respect para Hanggang sa sa iyo ano, Juan? Ha? I mean, ako, for me, kasi yung respect kasi, ano, yung basic human decency na nga lang, PPJ. I mean, pagkatapos mo bang kuhain yung napakuha mo na yung kailangan mo sa tao, bigla kang makawala. Mm. Bigla-bigla ka na lang ngayon. Boyfriend, partner mo pa ako, ha? Pero pag sa may kailangan, nakakasagot agad ako. Alam mo yun, Tinatanong kita, ano nakakasama ba ng loob. kahulugan ng respect para sa iyo? Yung feelings ko, syempre, I mean, sana naiisip ko yun kung paano ko siya tinatrato. Hmm. Di ba? I mean, decision ko naman yun kung paano ko siya inalagaan. And kasi deserve yan. Tingin ko deserve niya yan. Kasi lalo girl partner ko rin siya. Pero sana kahit pa paano in return, bakit napakahirap gawin, no? Yan, yun nga, updates na yan. So, nung Martes, Mm. ng Tuesday ng gabi, inamo ko siya. Sabi ko, sorry na. Pero alam mo ba kung ano lang naman, ano bang mahirap sasabihin mo lang na, okay, hindi ako makakapag-reply kasi tutulog ako. Hindi ako makakapag-reply kasi naglalaro ako ng mobile games. Madali lang naman yun eh. Parang hindi ka pa abutin ng 1 minute. Ako nga nakakapag-update sa'yo eh. Mas marami pa akong update sa'yo pag kahit nasa trabaho ko eh. Sasabihin ko, okay, I'm on break. Kumakain ako. Mm. Yung ganyan, papasok na ako ng ulit ng training room. Diba? Sabi ko, ako nga nakakapag-update sa'yo eh. Na-limited yung oras ko. Ikaw, you have all the time. Sa araw, nung araw, sa buong araw, bakit hindi mo magawa? So sabi niya, okay. Sabi niya, okay. Naging may na ako naman. Sabi niya, okay. Sabi ko, okay simple update lang. Yun lang, okay? Yun lang kailangan ko. Saka kasi babae ka. Mag-isa ka dito. Siyempre, nag-worry din naman ako. Ngayon, nagkasundo kami ng ganon nung Tuesday night. And then, Mm. dumating na yung umaga. Wednesday morning. Hindi pala Tuesday night yan pag PPJ. Wednesday night. Tapos dumating na yung Thursday, which is kahapon. Thursday morning, papasok na ako. Mm. Ang routine kasi PPJ, pag gising ako ng 5, maglalabas na ako, bibili ako ng breakfast namin dalawa. Paghahandaan ko ba siya ng breakfast tsaka ng coffee, tapos gigisingin ko siya. Ano na tayo? Kain tayo. Kakain kaming sabay, mag-aasikaso ako, siyempre ng baon ko rin. Tapos, hatid niya ako sa labas, sa parking. Tapos, pasok na ako. Pero nung nangyari nung kaninang Thursday morning, sabi ko, niremind ko pa siya, update me, updated ha? Kung anong gagawin mo. Sabi niya, okay daw. Tapos, nasa office na ako, parang tumawag siya sa akin. Sabi niya, paano mo charge tong phone ko? Kasi yung yung power bank niya, may problema yung cord. Hindi pa dumarating yung in-order namin. So ako lang nakakapa nung kung paano mag-charge na maayos yung phone niya. Sabi niya ganun, paano mo charge to? Sabi ko, ganun lang. Tinuro ko sa kanya. Wala na naman siya. Parang huling chat namin, 8 a.m. Tapos nawala na siya doon. Hindi na siya nakapag-reply. Wala talaga as in. So ako, parang may kutob na ako, PPJ. What's happening? Ang dami kong calls. Ang dami mobile call, phone call, tapos messenger. Wala talaga. Kahit text. Wala talaga. Tapos nag-worry na ako. Siyempre ka ba naman, PPJ, hindi ka ba mag-worry?
na baka may nangyari na kasi wala talagang sagot. Wala talagang, ano ako, sabi ko, parang gusto kong umuwi. Nag-worry ako sa'yo, hindi ka nag-reply. Nagre-ring naman yung phone mo. And yung messenger, ganyan-ganyan. Baka may nangyari na sa'yo. Papaalam lang ako, mag-undertime ako. Pero hindi ko muna ginawa. Kasi nakakaya. Kasi training pa lang kami. Mag-undertime na ako. So bumelo ako, sinubukan ko pa. Hinintay ko pa yung i-reply niya. Hanggang sa hindi talaga siya nakareply. Hanggang 2 p.m. Yung sinend ko sa kanya message na sabi ko, baka umuwi ako, papaalam lang ako kasi nag-worry ako sa'yo. Nag-reply siya ng 2 p.m., nasaan ka na? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sakto. 10 minutes ago pa lang. Tinawagan ko siya, video call. Nag-ring lang po, hindi niya sinasagot. Ayaw niya sagutin. Tapos sobrang kulit ko, yung phone call, siguro nakalagpas 100, yung total, yung missed call sa kanya. May mga sinagot siya doon. May isa siyang sinagot na nakarinig ako ng ingay sa labas, like yung mga car, tunog ng car tsaka ng jeepney. Parang 5 seconds lang pinatay niya. Sabi ko, narinig ko yung background noise mo, you're outside. Sabi ko, what's happening? Nasaan ka? Hindi siya sumasagot. Pinulit siya na pinulit. Doon na ako nagpaalam. Nag-aalap pa yung trainer ko kasi umalis talaga ako agad. Kasi may kutob na ako. So, malapit lang naman yung office sa apartment. So, umuwi agad ako. Hindi ko siya nabutan doon. Tapos tinanong ko yung landlord namin. Sabi ko, di pala landlord, yung bantay talaga doon. Yung dalawang katiwala. Sabi ko, kuya, napansin mo ba kung anong oras umalis yan? Kuya, umaga, parang around 9 yata. Or 10, sabi niya ganun. So umalis ako ng 9 a.m. Nakaalis na siya agad. So umalis na siya agad. So ayun. So minessage ko siya, sabi ko, wala ka dito sa bahay. Sabi ko, nasan ka? And sabi ng katiwala dito, umalis ka 9 or 10 a.m. pa lang, umalis ka na. Bila siya nag-reply, opo. What's happening? Magong ganun sa message. Where are you? Nasaan ka ngayon? Sumagot ka. Tapos video ko lang ng video call, hindi niya sinasagot. Tapos nag-reply siya, sabi niya, bigla nag-reply siya parang 3:30. Andito ako sa kapatid ko. Which is sa malapit lang din. Parang katabi lang din ng city, katabing city lang. Kasi sabihin ko na, sa Pasig kami nag-apartment. Okay. Yung kapatid niya nasa Marikina. Sabi niya nasa Marikina lang ako, sa kapatid ko. Pero hindi ako naniniwala, PBJ, kasi hindi niya nga masagot yung Hindi niya masagot yung video call ko. Ang dami nun. I mean, ano man lang yung saglit niya sagutin, pakita niya kung nasan siya. Hindi talaga niya sinagot. Okay. Sabi niya, okay, pauwi na ako. Nag-send siya ng selfie. Nakasakay na siya sa motorcycle. Nag-book na siya ng hailing app rider, yung motor. Pauwi na siya. Okay. Nintay ko siya makauwi. Tapos sabi ko, okay. Nakauwi na siya, 4 no? What's happened? Sabi ko, mahinahon ako. Sinubukan kong talagang maging mahinahon. What's happened? Ano nangyari? Ang galing na ako sa kapatid ko. Saan? Sa Marikina. Okay. Pati mo siya nabi sa akin. Wala lang, gusto ko lang. Akala ko ba ang lina-lina ng usapan natin na mag-update sa akin. Lalo ngayon, nalabas ka ng bahay. Wala lang, ganyan. Hindi naman kita pabawalan kung pumunta ka sa kapatid ng akin lang. Sana sinabi mo sa akin, what's happening? Anong gusto mo talaga mangyari? Tapos hindi siya sumasagot. So, atong ginawa ko, PJ, kinuha ko yung phone niya. Siyempre, ako kasi, pag gusto, ayun sinabi ko na sa kanya to PBJ, sabi ko, huwag mong hihintayan na i-anon ko pa yung phone mo. Bubusisiin ko pa kasi hindi mo gugustuhin. Like, ako rin hindi ko nagugustuhin kasi magaling ako sa phone. Kasi ko yung PPJ na, kurso ko ba, tsaka marami akong alam sa phone.
malalaman ko yan kako. Kaya ko magkalikot ng phone and all that. Kaya please lang, kung ano man sinasabi mo sa akin, totohanin mo. So yun nga kanina, pagdating niya, yung sinabi niya galing na siya sa Marikina sa kapatid niya, kinuha ko yung phone niya. Binasa ko yung conversation ng kapatid niya. Kasi parang scripted. Feeling ko scripted. So ganito nangyari. Pumunta po ako sa settings ng phone niya. Tapos may feature kasi yung iPhone na yung screen time. Kung ano yung mga app na ginamit niya. So nakakita ako ng isang app, particular app, nandun, nasa record. Ginamit niya. Pero, naka-uninstall sa phone niya. So that's one, sabi ko. Bakit uninstall to? Ano yun ride-hailing app siya. PPJ. Mhm. But, bakit nasa screen time siya, ginamit siya, pero wala siya, so ibig sabihin uninstall siya. Right, sabi ko, okay. Kahit parang na ako, napo-confirm ko na yung mga hinala ko. Kalmado pa rin nag-isip. Sabi ko, ano pang way para ma-confirm ko. Kailangan ko malaman bakit niya in-install yun. So I went to check her Gmail. That's when I saw the receipt. Yung receipt ng binook niyang trip from our apartment sa place namin. So dun sa may place. Ang nakita kong place sa Molino, Cavite. Bacoor, Cavite, SM Molino. Layo nun, no? Tapos naisip ko na agad, sabi ko, andun yung ex niya. Andun yung ex niya na sinasabi ko na i-block niya na. Pero galit siya lagi pag nag-uusapan yun. Lagi niyang ini-insist controlling something. Kaya sabi ko, nalamahan ko pa. Tapos sabi ko, okay, explain. Binigyan ko siya siguro gusto ko marinig yung siguro mga 5 beses ko siyang sinabihan na okay, explain niyo siya. I will listen. I'm all ears. Sige, makikinig ako. Anong ginawa mo sa Molino? Hindi tugma tong yung usapan niyo ng kapatid niyo na papunta ka ng Marikina. Pero bakit ito? Saka bakit uninstall? Wala. I'm not cheating on you. Kanyang lang naman, blah, blah, blah. Okay. For one last time. What's happening? Anong ginawa mo sa Molino? Tell me. Tapos sabihin niya, hindi siya magsasalita. Tapos na ako. Parang, I'm done na. Parang ganun. Tapos, lalapit siya. Okay, sit. Tapos salita na ako. Explain ako. Okay, talk. Hindi siya magsasalita. Actually, sinabi niya nga yung word na wala ka nang malalaman. Sabi niya gano'n. Sabi ko, anong ginawa mo sa Molino? Anong ginawa mo doon? Tapos kinuha ko yung phone niya pa. Kinuha niya yung phone niya ulit. Tapos kinuha ko. Tapos doon siya sobrang galit na siya. Sisigaw na siya na akin na yung phone ko. Bakit? Sobrang galit. Ba't kanya yung reaction mo? Kung wala kang tinatago dito. Anong ginawa mo sa Molino? Who did you meet? Wala daw. So, yun nga. Kinasabot niya yung kapatid niya na dun nagkaroon sila ng kunwaring conversation na dun pupunta sa Marikina. Pero hindi. Dun pala sa Molino. Nag-excuse pa nga siya. Tinry niya pang lumusot. Sabi niya, hindi, may nagpabook lang sa akin. Na may nagpabook lang sa akin na parang mula sa address natin, puntang Molino. SM Molino. And bago lang tayo dito. Sino magpabook sa'yo? Wala pa tayong galala dito. Kung sa kanyang ganun. Tapos ayun, sabi ko, okay na. Ako, at least, binigyan mo ko ng closure. Like, hindi man niya inamin kasi hindi talaga niya amin. Kasi sinabi na nga niya na wala daw ako malalaman. So, ako, yun na yung closure ko. Nung sinabi niya wala ka na malalaman, parang doon na nag-text sa akin na, alright, wala na akong makukuha sa kanyang confession or ano man. So, that's my cue. Ako, ayoko na. Umalis na ako, PPJ. Pinigilan niya pa ako. Maraming beses sabi ko, alam mo,
natakot na ako sa kanya. Sabi ko, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong harangan sa pinto. Umalis ka yan. Ayaw kitang hawakan kasi nakakatakot ka. Mamaya gawan mo ko ng kwento. Pag ninawakan kita, iusog. Sabihin mo na saktan kita. Diba? Sabi ko sa kanya, and kung ano man yung nangyari sa Molino, isa rin yung reason ayaw kitang hawakan. Please lang. Yan ang sabi ko sa kanya. Tapos yun, No, ano kaya ang nangyari sa Molino, no? yun na yung, ayaw ko na ganun. Hindi, ano kaya nangyari doon? Feeling mo ano? Palagay mo lang. Ha? Kasi hindi niya masagot. I mean, during nung time na nasa Molina siya, yun yung mga time na hindi niya talaga masagot yung video call ko. So, tapos, Baka naman abang ako. nag-SM lang siya sa Molino. Baka naman kasi iba yung Posible. I baka mean, kung malinis yung gagawin mo, PPJ, pwede naman sabihin mo, okay, punta ka SM Molino. Bakit sa SM Molino? Baka kahit hindi ko na questionin. Alam mo, yung SM sa amin, PPJ, 10 minutes away lang. May malapit na SM sa apartment namin. Wag ka makulit. Ako nga nag-ramen sa Japan eh. Meron namang ramen sa Malate. Kanya-kanya tayo ng gusto sa buhay. Wag kang pakialamero. Well, I mean, walang problema. Hindi rin pa rin siya nagsabi. Anong tinatago niya and why did she uninstall the app? Ganyan. Diba? Yung healing app na yun. In-uninstall niya pa. Sinabi ko na sa kanya, sabi ko, huwag mo hintayin na. Actually, takot din ako mag-imbestiga sa phone niya, like in-depth check. Kasi takot ako sa makikita ko. So, as much as possible, sinasabi ko sa kanya, delete everything. So, hindi mo gustuhin na i-check ko yan. Kasi marami akong makikita. Sinasabi ko na sa kanya. Well, yun kayo na, yun yung nakita ko. Gumana yung hindi ko na napigilan eh. Yung pagka, ko talaga, kailangan ko may ma-confirm ako kasi di siya nagsasalita. So, ayun. So, kung what happened in Molino, stays in Molino, and kung sino man kasama niya or sa kanya nila. Kaya wala. So, I blocked her sa Facebook. So, nakalimutan ko siyang i-block sa Instagram. Nakapag-message ko siya ng one time. Sinabi niya, kanina lang, mga 10:32. Sabi niya, I'm in the office now, sabi niya ganun. Hindi na ako nag-reply. Binila ko rin siya agad sa IG. So, I don't know, yung pagtawag ko sa inyo ngayon, PPJ, actually wala akong main purpose. Parang gusto ko lang mag-share. Or kung ano man, kahit ano, gusto rin kung ano man feedback niyo. You know? Ngayon, nakauwi na ako ng Marikina. Ano ba? Hiwalay na ba talaga kayo o nagtampo ka? Ay, hiwalay na po talaga. Okay. Ano pa nga sabihin ko kasi sa'yo? BBJ, wala lang eh. I mean, sige, may question po. Did I make the right decision? Ano yun? Ano yung English na yun? Hindi ko na-gets yun. Ano yun? Did I? Sorry. Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. Ulitin mo yung sinabi mo. Did I? Did I make the right decision? Do I made the right decision? I'm sorry, PBJ. Do I made the right decision? Tama na yung una. Minali mo pa. Did I make? Mali ba? Nililito ako eh. Anyways, yung... Nililito? Ano pa nagsabi mo? Pagbibintangan mo pa ako? Wrong grammar ka? Pagbibintangan mo pa ako? Kaya nga, sorry. Ito naman si Mr. Perfect. Nagkamali ka tuloy. Did I make the right decision? Did I? I mean, tama po ba eh? Kasi, ang parang parang feeling ko kasi magkita pa rin kami sa office. Parang gano'n kahit hindi kami working closely. Ngayon pa nag-start na siya mag-work, magkita kami. Feeling ko, i-approach niya ako. Pero gusto ko sanang wag na. Sabi ko sa kanya, before I leave, sabi ko, please promise me na you will not bother me anymore. Never. I will block you sa phone. Lahat. Please don't bother me anymore. Sabi niya, okay.
ginawa ko ba yung tamang decision, PPJ? Well, I don't know. No, it's I don't know. It's prematurely. It's very premature that we make a decision on that. Ano. Kasi kung magiging masaya ka after this, then you made the right decision, and only time can tell, di ba? Only time will tell. Now, I'll be very honest with you, ano. Total, tinawagan mo naman ako, di ba? And you've been talking about respect and whatnot, and I'd like to assume that at some point, maybe kahit paano, di ba, may pedigree naman siguro yung opinion ko sa iyo, ano, dahil tinawag, di ba? Gusto mo tong tawag na to, di ba? Anyways, Yes po. my opinion towards you, pare, has little to do with her, no? Because she could just be any other girl. Tandaan mo that you're just 2 months together, no? 2 buwan pa lang kayo. But what happened was, it's a revelation of characters, no? Tama, no? Yes po. I mean, sorry, pero coming from someone who, ikaw kasi yung nagsabi ng respect, Keme, di ba? Tapos ikaw naman yung sumabit sa, I mean, hindi ko magets yung part na nag-live-in kayo within 2 months, eh. Hindi ko magets yan. And everything happened within that, space and time, no? I think it's very, it's too soon na ginawa niyo yan. No, too soon. Kasi, number one, noong time na nag-decide kayo na mag-live-in, you are still learning each other's ways, no? May bagahe pa siya. Yes. Kasi hindi mo pwedeng impose sa kanya na ikaw, sobrang clean slate ka na, ready ka na. Kasi, nung kinikwento mo ito noong umpisa kanina, nanggagaling ka sa part na naghahanap ka na ng taong makakasama mo. Tama? Yes. Ibig sabihin, nung time na yan, you are ready to commit. Ready ka to commit. But she was not. Pero niyaya mo siya mag-live-in and convenient sa kanya for whatever reasons. Diba? It PPJ. sounded, yes. Sorry to cut you. Siya rin na po, actually sa kanya una nang galing yung salita na gusto niya na mag-settle down. Like katulad ng akin, nag-response pa ako na, okay, ako din kasi ganyan. Okay, And allow me siya to, yung naghanap ng no. Allow me to, finish, no, one. For whatever reasons, it was convenient for her. No, convenient for her. But I would have expected more from you. Kasi nag-uumpisa pa lang kayo, eh. You are still learning each other's ways. May bagahe pa siya ng time na yan, regardless of what she said. Evidently, she wasn't ready to settle down. Maybe she was ready to settle down, but not with a man like you. Diba? Those are 2 different things, eh. Those are 2 different things. Not with a man like you. Maybe she was ready to listen, to settle down, but not with a man like you. I'll tell you, ipapaliwanag ko sa'yo to. Ready? Yes po. Marami siyang bagahe. No? She has a lot of baggages left behind. Matter of fact, di mo nga yung video nila ng ex niya na sex video nila, nasa phone pa niya, eh. I mean, any decent girl would have erased that bago mag-live-in, eh. Or even before considering dating someone or committing yourself into somebody, buburahin mo yan, eh. Hindi kailangan hingiin ng partner mo yan. Hindi nyo kailangan na mag-usap kayo, maupo kayong dalawa, look into each other's eyes and tell and hingiin sa kanya na, buburahin ko yung yung shit namin ng ex ko, burahin mo rin. Hindi ka kailangan hingiin yan, eh. That's basic decency, eh. Bare minimum yan, eh. Diba? I mean, if you start a relationship with someone, you start anew, you start clean. Diba? Pero in your case, kasi, sa kaso mo kasi pare ko, you were ready, she was not. She was not ready at all. Diba? And you did not see that. Being that you are the 32-year-old guy in the relationship and she was 26, hindi mo nakita ito. That's number 1. No, she wasn't ready. Number 2, you are yet to learn her ways. You complained a lot about the way that she is. Okay. Ulitin ko, ha? Yes po. You complain a lot about the way that she is. You want her to conform to what's comfortable and acceptable to you. That's not okay. Hindi okay yun. Diba? I do not need your opinion right now. No. Okay po. No. You were talking for 55 minutes. Yes po. Thank you. Sorry. Go ahead po. Diba? Wala akong pakialam kung komportable ka o hindi o nahihiya ka maingay jowa mo, but that's her.
You want to take the fun out of her. Let her discover kung saan komportable sa kanya. And it could have been it could have been easily prevented kung nagantay kayo ng time before kayo nag-live in. Kasi forced to do kayo. Forced to do kayo to conform into each other's ways. Kasi nag-live in kayo kagad eh. Lilibog nyo kasi. Yun talaga yun eh. Yun talaga yun eh. Yun, gusto nyo talaga tatali kayo all the time eh. Gusto nyo magsama kayo. Wala namang point talaga na mag-live in kayo in 2 months eh. Wala talagang point. Maliban sa gusto nyo kasi na magkatabi kayo lagi at mag-sex kayo antan nyo gusto. Yun talaga yung point niyan. Kasi hindi talaga well thought na magsama at mag-live-in kayo ng ganyang kaiksing panahon. Period. And you being the 32-year-old someone, 'di ba, na you're parading your traits mo na respect and what not, 'di ba? Holding the moral high ground over her head. Tapos ikaw hindi mo naisip 'to? Diba, sa buong kwento na to, you are claiming that the standards of what is right and what is wrong nasa iyo. Kaya tinanong kita kanina, kasi kanina magagaling, 'di ba, ang parameter ng tama o mali. Diba, kasi you said, tuturuan ko siya ng tama at mali. Kanina magagaling tama at mali. Hindi naman ganda ng relasyon eh. You're not supposed to study your partner. You're supposed to embrace her ways. And you make a compromise and then you meet halfway. Ganun naman ang relasyon eh. In your case, it's not the same. You want to impose your ways into her. You want to take the role of leadership kasi nga ikaw nga naman kasi yung lalaki. 'Di ba? So you want to take on the role of leadership, which you are yet to learn each other ways. Very little to do with her. No, it has everything to do with you. Ang toxic mo, pakinggan mo sarili mo. You're so toxic, you're so suffocating. Kasi halimbawa ganito, na. Halimbawa ganito. Let's remove her from the equation. O, patanggal natin siya. O, malandi talaga yung na yan. Babaeng yan. Okay na. Napakalandi. Manluloko kung ano mang ginawa niya sa Cavite. Diba? Sinungaling pa. Okay, fine. Nagkataon lang, nakakilala ka ng ganyang babae. Paano ka nakakilala ka ng babaeng matino tapos ganyan ugali mo? Iwanan ka! Because you are so suffocating. I think yun yung kailangan kong i-work out. Diba? Kasi, mamaya, no, you don't need to patronize me. I want you to listen. I don't need you to agree in every sentence I say. You're so suffocating. Diba? Hindi ko alam anong ginamit mo sa pagdidesisyon. Itlog mo ba o utak mo? Ba't kayo magkalibin ng 2 buwan? Sorry. Sorry sa itlog. Sorry. Ba't mo nadamay? Sorry. Hindi ko maintindihan ba't kayo magkalibin ng 2 buwan? Ano ang meron? Diba? It's not so well thought. Hindi siya well thought. It was done very hastily. Tsaka alam mo, pare ko, sorry but kwento mo naman ito. Mag-react lang naman ako. Pero diba, niligawan mo lang yung babae may gusto sa'yo. That's playing safe. Diba? Aminin na natin kahit sa'yo mo na, sabi po kasi nila gusto niya ako, tapos diniskarte ako siya, na-attract din naman ako. Hindi totoo yan. Na-attract ka dun sa idea na madali mo na lang kunin yung oo niya kasi gusto ka na niya. Huwag tayo maglokohan, brad, lalaki ako. Hindi mo pwede akong lokohin sa part na yan. Di ba? Kaya feeling mo, pwede mo i-impose sa kanya lahat ng traits mo at lahat ng ways mo sa buhay. Kasi nga, feeling mo, indebted na siya sa'yo dahil nga gusto ka niya to begin with. Ano, lolokohan ba tayo sa part na yan? Kaya meron kang lakas ng loob na mag-impose sa kanya kasi feeling mo gusto ako nito eh. This girl likes me more than I like her. Na feeling mo she will always be in awe. Diba? Na pinatulan mo siya. Loko ka. Nagpunta ng SM Cavite. Patay ka. Diba? I know. I mean, honestly, if I'm going to overanalyze, no? This is me overanalyzing things, no? If I'm going to overanalyze a situation, she's just like you in so many ways. When you decided na mag-live-in kayong dalawa, you were escaping your home. These are your own words. Gusto ko na rin po talagang umalis sa amin. Sabi mo, tama?
And I bet Yes po. di ba, she is in the same boat. Gusto niya na mag-live-in kayo because she was in the same manner escaping something, whatever that is. And you were convenient. You were convenient para sa kanyang escape. Yeah, I know it. I knew it ka dyan, isa ka pa eh. Ano mo, I mean, isa rin yun sa na-realize ko lang. Pero- Baka naging convenient. Pero siya. alam mo, Juan, no, I'm not trying to patronize you. I'm not trying to patronize you here, no? Alam mo, pare ka baguhin mo yung ugali mo. Ang kupal mo lang. Sobrang kupal mo lang. Ang lala mo. Yeah. And I meant this, di ba? I want to mean this. I meant this in a constructive way, kahit na pangit yung term, no? Masyado kang suffocating, masyado kang controlling, you're so possessive. Lahat ng bagay gusto magko-confirm sa'yo. Di ba? Para kang lagi merong tawag nito, merong iniingatan na nung una po inayaan ko siya na gisingin ako using her feet tapos nung pangalawa, pangatlo, nung pang-apat na po talaga pwede mo naman sabihin nung alam mo, ang problema diyan, you are so cunning. Pwede mo naman sabihin nung una pa lang ay gumising na, huwag mo na akong gisingin ulit ha. Sa I did. Yung diba? ginawa ko. Diba? Hindi yan ang kwento mo. Sinabi ko No, na hindi yan maayos. ang kwento mo. Ang kwento mo nung pang-apat na. O nung pang-apat na, iniisip na niya, okay lang naman sa'yo eh. Ginising kita first 3 eh. Hindi ka nagreklamo eh. Hindi po nung pang-apat na maayos pa rin sabi ko kung anong gagawin niya na. Pero Diba? inulit niya pa rin talaga. Pero, diba, sorry ha, pero why would you equate everything into respect? Ginising ka lang, do you respect me? Do you respect me? Nang toko at baboy, kailangan laging ganon? Laging seryoso? You have to remember, that's not her personality. Her personality was she was outgoing. That's the reason kaya nga siya tanggal sa unang training ninyo eh. She was so loud and she was so candid and free-spirited and spontaneous. You were taking the fun out of her. Tapos ikaw, ginising ka lang naman. O kung nagkamali, then she will learn your ways. Pero yung kada hindi lang mag-reply, do you respect me? Do you respect me? Anak ng toko, ano ba yan? Kailangan ba laging ganon? I mean, that's not fun, man. Konting kibot, do you respect me? Do you respect me? Kaya nung nga kita ano meaning ng respect, di mo ako nasagot eh. Because respect is not being asked. It's not being demanded. It's being earned. 2 buwan? You expect her to respect you and learn your definition of respect? Hindi mo ka masagot eh. What's respect? And you expect her to know it? Yung DJ. Masyado kang feeling perfect, Brad. Balain mong ano yun, mag-update, nagigets-get sa part na yan. Yung may update. Pero feeling ko, you could have done it better. If you want the update, madali naman eh. Di ba? But you're imposing it. Ini-impose mo kasi sa kanya. Again, no? This has little to do with her. Pag mag-jowa ka, makatagpo ka bukas, makalawa I mean, sabihin na natin, better choice. Tapos ganyan ugali mo, iwanan ka ulit. Maniwala ka sa akin, iwanan ka. Napaka-suffocating mo. Diba? You're so uptight. Napaka-uptight mo. You're no fun to be around. Hello? Ano na? Ayun. Sorry, kala ko na wala po. Ayun ako. Narinig niyo po ako? Lahat kami naririnig ka. Ayun. Okay. Thank you po. Thank you, TJ, sa I mean, hindi mo. Nako yung Katulad aso. ng dati lang,
No, sorry. Malabas kasi ako. Well, ngayon, pero I guess I have no choice but to move forward na lang. Talaga. Narinig ko pa po ako. Narinig na yan pati yung Hello. aso. Kumusta mo kay Brownie? Hello, Brownie. May nal-advice na lang po. Ano po kaya? Anong sabihin ko sa'yo? Nagawa mo ng desisyon. Nakipaghiwalay ka na. You made the sound decision. Tama naman eh. Hindi naman tamang magpaloko ka. That I'm with you sa part na yan. Diba? Ang worry ko, Brad, kung makakatagpo ka ng next na babae na magmamahal sa'yo at mamahalin mo at hindi mo magagawin yun ha, walang magsasabi sa'yo na ang kupal ng ways mo, iwanan ka ulit. Look, I want you to remember something as we part ways tonight. Ready? Yes po. Yes po. I want you to remember this now. When we find a partner in life, we're not looking for someone to love us or to fill some gaps or voids sa buhay natin. That's not the purpose and intention of being with somebody. And that was your purpose. When we want to be with somebody, we are looking someone we can offer ourselves to. It shouldn't be the benefit of us. It should be the benefit of the person we are looking forward to love. Para walang vested interest. Para walang ulterior motive talaga. Hindi dapat I'm looking for someone to love me. No. It should be I'm looking for someone to love. Magkaiba yun. Context and intention is everything. Kaya mo na 2 buwan pa lang naman kayo. Now, final piece of advice. Ready? Yes po. Mag-resign ka. Kung seryoso ka na, ayaw mo na. Kasi magkakasalubong kayo eh. Pero ang hirap po yan, tipo po kasi sobrang ganda po na nakuha kong position sa Well, nung company. ang ganda na lang ako. No? Whatever you do with that information, bahala ka na. With that, I wish you good luck, pare ko. Thank you for being such a good sports kasi pinakinggan mo naman yung litanya ko sa'yo. But I want the best for you, pare ko eh. Okay? Hello? Hoy, Juan. Yes po. Yes Okay, po. sige na, mag-ingat ka palagi ha. Yes po, thank you. Bye-bye, pare ko eh.